In my defense naman. Showtime ba ito? Kasi kakanta ka sa kunwari, Cebu. Fly ka, hindi ka matutulog, di ba? Madaling araw, dahil tama na sa dapat pa-fly ka na eh. Pagdating mo doon, hindi ka na matutulog eh. Ibihis ka lang, show ka na. Imagine mo yung sakit ng katawan, hindi ka mukha ng bata ka na makaka-recover ka in a day. Oo, hindi na kamukha nun eh. It will take you a week para ka maka-recover ulit. Totoo naman ito eh. Mayaman ka, sure. May pera ka, sure. Pero ang sakit sa health mo, parang hindi na natin nakaka-recover yung katawan. Parang ganun. Doon ako worried eh. Speaking of health, hindi ako abusuhin yung katawan for this. Ano ko yung siguro kung mayaman ako, kakanta na lang ako parang prong. Padahan-dahan lang. Parang mukha ka ng singer. Pero mayaman ka na yun. Ano yung sa tingin mo ng kantang pinakamaswerte sa'yo at nagbigay sa'yo ng malaking pera? Yung isang kanta na yun. Nakapagbigay sa'yo ng isang lupain sa Bulacan o sa Mindoro? Yung nagbigay sa akin ng break, yung kantang binigay ko kay Rico Puno, na hindi niya tinanggap. Ako si Superman? Ako si Superman. Dahil nag-turn yung buhay ko ng ibang trajectory. Imbis na gumagawa lang ako ng kanta sa sementeryo. Imagine mo na profile ako sa harap ng entabladong ganyan. Hindi ka naman handa dyan. Wala, nobody's, prepared for that. Mas nakita ko si Rico sa TV, di ba? Hindi, si Rico naman talaga, inspirasyon ko yun eh. Kung naalala niyo naman, syempre, siya yung nagpagusto ng pangas sa Pilipinas, di ba? Oo, tsaka nung nakita ko sa TV, black and white pa yung TV namin nun eh. Sabi ko, kung pwede yung mukha nitong tao ko, pwede na rin ako. Talaga naman, totoo lang yun. Ngayon, yung kanta na yun ay para sa akin na iba yung mundo ko. Ngayon, pagdating sa kumita ako, kasi yung mga kanta ko naman kumikita, yung recording company. Di ba may royalty na? Royalty, 1 centavo. Ganun. Ilang kopya bago ka magkaroon ng 1,000 pesos? Okay. Sa 1 centavo. Okay. Oo, yun lang yun. Ngayon, meron ng YouTube, meron ng mga TikTok at kung ano-ano. Meron ng mga dumarating na perang hindi mo inaasahan. Inabutan ko yung panahon na ito na hindi na inabutan ni George Canseco. Which, na isang magaling na songwriter. And yet, hindi siya maswerte na inabot niya pa yung inabot ko. Okay? Itong istorya ng mga telenovela ng ABS-CBN, nagbayad niya ng malalaki doon sa mga pangako. Pangako sa'yo. Maging sino ka man, lahat ng ginawa nilang kay Kim Chu, na yung tayong dalawa, lahat, etc. Yung financially, at saka ngayon ginagamit minsan sa commercial yung kanta ko. Minsan, malaking although kahati ko ang publishing house kasi talaga naman ganun, hati kayo palagi kahit sa Amerika ganun. Malaki pa rin kung ako ang may-ari nung buo at hindi ko kahati yung ABS-CBN. Siya kasi ngayon ang may hawak nung publishing house ko eh. Kung ako lang yung ang may hawak noon, 100%, ang kikitain ko doon, 0. Alam niyo kung bakit? Kasi lalapitan lang ako ng direktor. Pwede bang
Daan na lang natin sa inuman yan. 100% of zero ako, di ba? Wala akong magagawa. Wala akong leverage. Kailangan makisama ako eh. Di ba? Pinag-usapan natin pakisama eh. Pero kung kakausapin ng ABS-CBN, may leverage na makikipag-negotiate for you eh. Kunwari isang malaking kumpanya yan. Kunwari lang, San Miguel. Dadaan muna sila corporate to corporate. Meron akong 50% of 1 million. 500 sa akin. Stop yun. Kalahati lang ako. Pero minsan, kumikita ka ng mga 700. At kung saan-saan mga video, mga kung ano mga humihingi ng mga rights, dumadaan sa kanila. Dumarating sa akin, checking 1 million minsan, mga passive income na hindi mo naman ina-expect. Hindi mo hinahanap, hindi mo inaasahan. Lalo na yung Peace Cup na ditong opisina niya sama. Scout Rallios. Oo. Kung songwriter ka, mag-member ka ng Peace Cup, masasabi ko. Kasi yung mga collection sa Amerika, yung ginamit yung kanta mo sa Amerika, yung mga ginamit sa YouTube, etc. Kinokollect ka ng mga Amerikano, pinadadala yan dito sa Pilipinas sa Peace Cup. Yung Peace Cup naman i-distribute sa aming mga songwriter yung mga pinapadala ng Amerikano. Ganyan yung sistema niya. At tayo naman dito, mga Pilipino, namumulekta sa ABS-CBN, GMA, at yung mga ginagamit na mga kanta nila, pinadadala naman yung pera doon. Parang ganun yan. Kaya, para sa songwriter, malaking tulong. Dahil hindi mo naman inaasahan yung pera na dumarating. Malaking bagay yun, di ba? Kung pwede mong magyabang sa mga anak, o ito, para sa'yo, gano'n, di ba? Pogi dating mo. Wapo. Yun lang nga, bagay na ganyan. Talking about mga anak, kumusta na yung mga anak mo na ang alam ko singer din dati eh. Para may grupo. May kanya-kanya na silang buhay, yung mga anak ko. One thing na natutunan sa buhay, huwag mong pakialaman kung anong balak ng tadhana para sa kanya. Dahil kung makikialam ka, maaaring mapakialaman mo kung anong destiny na pupuntahan ng taong yon. Dahil siyempre, iba naman ang buhay niya. Matutulungan mo for a while. Pero that's it. Okay, thank you.